Ang epekto sa katawan kapag kulang sa tayo. First, tumataas ang stress at ang anxiety. Kapag nakikipaglabing-labing po kasi tayo sa ating asawa, sa asawa po ha, hindi sa kabit, nagre-release yung katawan natin ng endorphins or mga feel-good hormones na nakakatulong sa stress natin. At kapag nababawasan po yung frequency ng contact natin kay Mr. o kaya kay Mrs., medyo tumataas yung levels ng anxiety at depression. According to this study, the association between daily stress and activity, sa findings sabi nila that there is higher self-reported stress in daily life was associated with lower levels of activity. Next, para kay Mr. Kapag madalang ang back, pwedeng mag-increase ang risk ng prostate cancer. According to the study, relation frequency and risk of prostate cancer. Sabi sa conclusion, this study provides the strongest evidence to date of a beneficial role of in prevention of prostate cancer. Meron po kasi tayong tinatawag na prostate stagnation hypothesis. Ibig sabihin, theory pa lang naman to. Paniniwala to ng mga scientists sa study na to. Sinasabi dito na kapag madalang yung pagpapalabas, mas nagkakaroon ng accumulation ng fluid dun sa ari ng lalaki na pwede mag-cause ng prostate cancer. Pero still, this is not absolute. Hindi to 100%. Hindi ibig sabihin kung less yung pakikipaglabing-labing nyo, magkakaroon ka na agad ng prostate cancer. Hindi po yun ganun. Marami pa rin pong factors yung kailangan i-consider, lalo na pagdating sa mga tumor or cancer. Baka mamaya ako pang gawin yung dahilan para makascore ka kay Mrs. Baka mamaya gaganto-ganto ka, ha? Han, mahal. Para di ako magka-cancer. Para kay Mrs., pwedeng mas numipis yung lining ng puwer. Nangyayari to kasi hindi po nagagamit yung part na yon, so yung blood flow dun sa area na yun hindi masyadong nagpupunta. Ang consequence, numinipis po yung lining, mas nagiging dry, mas less po yung moisture, so mas mabilis po siyang masugatan. So hindi po totoo na nagkakaroon ng agiw o kaya nagkakaroon ng amag kapag hindi nagagamit. Ang totoo po niyan, bumababa yung blood flow, bumababa po yung moisture, so mas medyo nagiging dry siya, mas mabilis po siyang masugatan. Next, ito very important po sa mga mag-asawa. Pwede pong dumami yung mga misunderstanding at yung mga away nyo. Nakakapag-increase po kasi ng bonding and emotional connection sa mag-asawa kapag regular po yung intimacy nyo or yung pakikipaglabing-labing nyo sa isa't isa. Pag kay Mrs., mas tumataas po yung confidence or yung kumpiyansa sa sarili kapag regular po yung labing-labing. Kumbaga, gumaganda po yung tingin nila sa sarili nila. Kay Mr. naman, mas nakakatulong sa relaxation niya, mas gumaganda yung BP, at mas umu-okay yung mood ni Mr. Pansin nyo, kapag regular kayong labing-labing, mas nagbibigay siya ng mga regalo at pera. Eh Dok, paano naman kaming medyo may edad na at talagang wala ng lakas at wala na talagang gana para sa ganyang activity? Of course, ang pagmamahala naman po at ang connection nyo kay Mr. ay hindi lang nag-i-involve or umiikot sa pakikipaglabing-labing. Pwede po kayo gumawa ng mga activities na hindi nyo pa nagagawa before. Pwede kayo magbakasyon, pwede kayo mag-dance lesson or singing lesson, or pwede kayo mag-picnic. Yung simpleng paghawak or pagyakap kay Mr. or Mrs. na kapag build din po yan ng mga feel-good hormones. Same with labing-labing. Kay Mrs., pwede nyo po ipagluto ng special si Mr. Kay Mr. naman, pwede nyo ipag-shopping or ipa-salon. Kung meron kayo tanong, comment down below, and kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my social media page.